Sinasabing ang paliparan ang lugar ng mga bagong simula. Ngunit para kay Tessa Salcedo, ito ang dulo ng kanyang pasensya at ang simula ng kanyang paghihiganti. Isang maleta, isang sumpa, at isang pamilyang handang pumatay ng dangal para lamang sa sariling kaligtasan sa gitna ng ingay ng Terminal 1. Sa ilalim, kuakak-anden mapanuri ng Nehaika. Narinig ng buong mundo ang malakas na sampal ni Doña Corazon. Nakita ng lahat ang pagluhod ng isang asawang mahina, ang loob na si Leandro. Akala nila si Tessa ay isang biktima, isang martir, na dahan-dahang nilalamon ng isang kalaliman ng kahihiyan. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon, may isang lihim na hindi nila kayang basahin. Ang maletang ipinilit nilang bitbitin niya ay hindi lamang naglalaman ng mga lason ng kanilang kasakiman, kundi ang siyang magiging mitya ng isang pagbagsak ng Imperyo Villarreal. Gaano ba kamahal ang presyo ng tungkol sa kalayaan? At hanggang saan ang kayang tiisin ng isang anak na babae sa asawa bago niya ituring na basura ang pamilyang dati niyang ipinaglaban? Ihanda ang inyong mga puso. Dahil sa kwentong ito, ang katarungan ay hindi dumarating ng may ingay, kundi dumarating ito sa loob ng isang maleta na puno ng mga lihim na hinding-hindi niyo inaasahan. Huwag ka nang magpanggap, Tessa. Alam naming lahat na hindi ka magtatrabaho sa Australia, kundi sasama ka sa lalaki mo. Ang boses ni Leandro ay umalingaw-ngaw sa gitna ng mataong terminal, isa ng AA. Tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa ingay ng mga sapatos at gulong ng mga maleta. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng puot, isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin ng paliparan. Sa harap ng maraming tao, ang kanyang asawa, ang lalaking binuwis niya ng 10 taon ng kanyang buhay, ay nakaturo sa kanya ng may pandidiri na patigil ang mundo ni Tessa. Naramdaman niya ang matinding panlalamig sa kanyang mga dulo ng daliri. Tila ba ang bawat patak ng kanyang dugo ay naging yelo. Ang pasaporte sa kanyang kamay ay nanginginig, isang munting piraso ng papel na dapat sana ay tiket niya patungo sa kalayaan. Ngunit ngayon ay tila nagiging hatol ng kanyang kamatayan. Tumingin siya sa paligid. Ang mga mata ng mga tao ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. May mga huminto, may mga nagbulungan, at naroon si Aling Nena, ang kapitbahay nilang laging may hawak na telepono, na ngayon ay nakatapat ang kamera sa kanyang mukha. Ramdam ni Tessa ang init ng kahihiyan na dahan-dahang umaakyat sa kanyang leeg, ngunit mas matindi ang hapdi sa loob ng kanyang dibdib. Saan ako nagkulang? Ang tanong na pilit bumubulong sa kanyang isipan. Kahit alam niya ang sagot, hindi siya nagkulang. Masyado lang siyang nagbigay sa mga taong walang ibang alam, kundi kumuha. Leandro, anong sinasabi mo? Alam mong aalis ako para sa pamilya natin. Ang mahinang tugon ni Tessa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tila isang tuyong dahon sa gitna ng malakas na hangin. Pamilya. O para sa sarili mong kaligayahan. Isang matinis na boses ang sumabat. Si Doña Corazon. Lumapit ang matanda. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng airport. Tila ba ipinapamukha ang karangyaan ng pamilyang Villarreal na kailanman ay hindi naramdaman ni Tessa. Walang babala. Isang malakas na hapdi ang gumuhit sa pisngi ni Tessa. Ang sampal ng kanyang biyenan ay hindi lamang pisikal na sakit. Ito ay isang pag-atake
sa kanyang huling natitirang dangal. Napaling ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay tumakip sa kanyang mukha. Sa puntong iyon, naramdaman niya ang mainit na likido na dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisngi. Hindi siya umiyak dahil sa takot, kundi dahil sa pagod. Isang pagod na naipon sa loob ng maraming taon ng pananahimik. "You are so ungrateful, Tessa," ang sabi ni Doña Corazon. Ang boses ay puno ng mapagkunwaring pait. "Pinatuloy ka namin sa bahay namin, pinakain, binihisan. At ito ang igaganti mo. Tatakas ka kasama ang pera ni Leandro at iiwan mo kaming lugmok sa utang." "Ma, stop this please. Maraming tao." Pakiusap ni Tessa. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. "Hayaan mong makita ng lahat." Sigaw ni Catalina, ang kapatid ni Leandro, na ngayon ay nakatayo sa tabi ng kanilang ina. "Ipakita mo sa kanila ang tunay na kulay ng isang Tessa Salcedo, ang babaeng pilit na sumisira sa apelyido ng mga Villarreal." Sa likod ng kanyang mga mata, isang alaala ang biglang sumagi sa isipan ni Tessa. Isang gabi sa kanilang kusina, nakita niya ang tatlong ito na nagbubulungan habang hawak ang maletang ibinigay nila sa kanya bilang regalo. Ang bawat ngiti nila noon ay tila isang babala na hindi niya pinansin. Akala nila ay hindi niya alam. Akala nila ay nananatili siyang bulag. Niyakap ni Tessa ang maletang hawak niya. Ang mabigat na bag na ito ang magiging mitya ng kanyang huling laban. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa digmaan. Biglang, ang katahimikan ng tensyon ay nabasag ng mabibigat na yabag ng sapatos. Isang grupo ng mga opisyal ng paliparan ang lumapit sa pangunguna ni Rosalinda. Ang kanyang uniforme ay lapat na lapat at ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon habang nakatingin sa gulo. "May problema po ba rito?" tanong ni Rosalinda. Ang kanyang boses ay malamig, tila bakal na tumama sa semento. "Officer, buti at nandito kayo," mabilis na sabi ni Leandro. Ang boses ay puno ng peking pag-aalala. "Ang asawa ko, aalis siya patungong Australia, pero may hinala kami na may itinatago siyang hindi maganda sa loob ng maletang iyan." Tumingin si Doña Corazon kay Tessa. Isang ngiting tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi na hindi nakikita ng iba. Isang ngiti ng isang lobo na alam na huli na ang kordero sa bitag. Naramdaman ni Tessa ang kamay ni Rosalinda sa kanyang balikat. "Ma'am, kailangan po nating buksan ang bag nyo sa security office. May natanggap po kaming tip na may illegal na kargamento sa loob nito." Tumingin si Tessa kay Leandro, pagkatapos ay kay Doña Corazon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng katuwaan, nanonood sa bawat segundo ng kanyang pagbagsak. Ngunit sa loob ni Tessa, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mabuo. Hindi ito takot. Ito ay ang lamig ng isang taong wala ng balak pang lumingon. "Sige po," ang sabi ni Tessa. Ang kanyang boses ay biglang naging matatag. Tila isang pader na hindi na kayang gibain ng kahit anong sampal. Buksan niyo ang lahat." Habang naglalakad sila patungo sa silid ng anidad, tanging ang tunog ng pag-ikot ng mga gulong ng maleta sa sahig ang naririnig ni Tessa. Isang tunog na tila nagbibilang ng bawat sandali bago ang isang pagsabog na wawasak sa pamilyang Villarreal ng tuluyan. "Hindi ka namin kinuha para maging asawa ni Leandro, Tessa. Kinuha ka namin dahil kailangan namin
ng isang taong titiis sa lahat ng dumi ng pamilyang ito ng walang bayad. Ang mga salitang iyon ni Doña Corazon ay tila isang malupit na sumpa na paulit-ulit na umaaling-aungaw sa isipan ni Tessa habang nakaupo siya sa loob ng malamig at madilim na silid ng anidad sa paliparan. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila nagpapaalala sa kanya ng 10 taon ng kanyang buhay na unti-unting ninakaw ng mga Villarreal. Tila bumalik ang kanyang gunita sa loob ng mansyon ng mga Villarreal. Isang bahay na punong-puno ng mga antigong gamit at mamahaling dekorasyon. Ngunit sa loob ay nabubulok na ang moralidad. Naalala ni Tessa ang amoy ng bawang at sibuyas na palaging nakadikit sa kanyang balat. Habang ang kanyang biyenan at si Catalina ay nagpapakasasasa sa mga high tea party at chismisan. Si Tessa ang siyang laging nakabaon sa kusina. Tessa, nasaan na ang kape ko? Bakit ang tagal? Napaka-slow mo talaga. Ang pasigaw na utos ni Catalina mula sa sala. Dali-daling naglakad si Tessa, bitbit ang tray na may mainit na kape. Sa kanyang pagmamadali, bahagyang natapunan ang kanyang kamay. Ngunit hindi siya dumaing. Ang hapdi ng mainit na likido ay wala kumpara sa hapdi ng mga salitang araw-araw niyang tinatanggap. "Here's your coffee, Catalina. I'm sorry, medyo marami lang akong tinatapos sa laundry." Ang mahinang sagot ni Tessa. "I don't care about your excuses, Tessa. Just do your job correctly. Kaya ka nga pinakasalan ni Leandro, di ba? Para may silbi ka naman sa bahay na to." Muling mitya ni Catalina bago humigop ng kape ng may pandidiri. Sa kabilang dako ng mansyon, naroon si Leandro. Ang lalaking minsan ay ipinaglaban ni Tessa laban sa sarili niyang pamilya. Nakita ni Tessa si Leandro na nakatayo sa balkonahe. Tila may malalim na iniisip. Lumapit siya rito, umaasang makakakuha ng kahit katiting na kalinga. "Leandro, baka pwedeng kausapin mo si Mama." Sobra na kasi ang mga utos niya. Halos hindi na ako nakakatulog para lang matapos ang lahat ng gawaing bahay. Pakiusap ni Tessa. Humarap si Leandro sa kanya, ngunit walang bahid ng pagmamahal sa kanyang mga mata. "Tessa, you know the situation. Mama is stressed because of the business debts. Just endure it for a while, okay? Huwag ka nang maging pabigat. Pabigat." Ang salitang iyon ay tila isang sampal na mas masakit pa kaysa sa tunay na sampal. Siya ang nagtatrabaho. Siya ang nagtitipid. Siya ang nagsasakripisyo ng kanyang sariling pangarap para lamang maisalba ang luho ng pamilyang ito. Ngunit sa huli, siya pa rin ang pabigat. Ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang alaala ay noong gabing bago ang kanyang flight. Nagising si Tessa dahil sa nauuhaw siya. At habang pababa ng hagdan, narinig niya ang mahihinang boses mula sa opisina ni Doña Corazon. "Ma, are you sure about this? Paano kung mahuli si Tessa sa airport?" Ang tanong ni Leandro. Ang boses ay puno ng kaba, ngunit may kasamang determinasyon. "Don't worry, Leandro. Ang mahalaga ay mawala ang atensyon ng mga pinagkakautangan natin dito. Kapag nahuli si Tessa, gagamitin natin ang insurance money niya at ang sympathy ng publiko para makabangon tayo. She's just a Salcedo. She's disposable." Ang malamig na sagot ni Doña Corazon. Nanigas si Tessa sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat hininga niya ay tila naging isang mabigat na pasanin. Ang pamilyang tinuring niyang kanya ay balak siyang gawing alay sa kanilang sariling kasakiman. Ang regalo nilang maleta ay hindi pala tanda ng pagmamahal, kundi isang tiket patungo sa impyerno.
Bumalik ang kanyang diwa sa kasalukuyan nang marinig niya ang malakas na pagbagsak ng pinto ng anidad. Pumasok si Rosalinda kasama ang 2 pang opisyal. Hawak nila ang maletang kulay ube na binigay ni Doña Corazon sa kanya. "Ma'am Tessa, we are about to open the bag. Last chance. May gusto ka bang aminin bago namin makita ang laman nito?" Tanong ni Rosalinda. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamasid sa bawat galaw ni Tessa. Tumayo si Tessa ng tuwid. Inayos niya ang kanyang nagusot na damit. Sa kabila ng lahat ng sakit, may isang bagay na hindi nagbago sa kanya. Ang kanyang paninindigan. "Wala po akong dapat aminin, officer. Dahil alam ko kung anong laman ng bag na iyan. At alam ko rin kung sino ang tunay na kriminal sa pamilyang ito." Ang matapang na sagot ni Tessa. Dahan-dahang inabot ng isang opisyal ang zipper ng maleta. Ang bawat tunog ng paghila sa metal ay tila isang pagbilang ng tadhana. Sa labas ng silid, naroon ang pamilya Villarreal na naghihintay ng balita ng kanyang pagbagsak. Ngunit ang hindi nila alam, si Tessa ay hindi na ang kundaog pasensya at pagtitiis na dati nilang kilala. Sa huling sandali, bago tuluyang mabuksan ang maleta, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tessa. Isang ngiti na puno ng lihim at pangako ng isang pagsabog na wawasak sa lahat ng kanilang pinapangarap. Ang pinakatahimik na tao sa loob ng silid ang siyang madalas na may pinakamaraming alam. Dahil habang ang lahat ay abala sa pagsasalita ng kasinungalingan, siya ay abala sa pagmamasid sa katotohanan. Sa loob ng silid ng anidad, tila tumigil ang pagtakbo ng oras. Ang liwanag ng puting fluorescent sa kisame ay masyadong masakit sa paningin. Ngunit hindi kumurap si Tessa. Nakatingin siya sa maletang kulay ube na nasa ibabaw ng lamesa. Sa bawat segundo ng katahimikan, naramdaman niya ang matitinding sulyap ni Rosalinda. Ang opisyal na tila may binabasa sa kanyang mga mata, ngunit hindi alam ni Rosalinda. At mas lalong hindi alam ng mga Villarreal na ang bawat hakbang nila sa loob ng nakaraang 3 buwan ay may mga matang nakamasid. Tila bumalik ang diwa ni Tessa sa madidilim na gabi sa loob ng mansyon. Noong mga panahong akala ng lahat ay himbing na siya sa pagtulog pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho. Sa ilalim ng balat kayo ng isang maamong tupa, dahan-dahang ikinabit ni Tessa ang maliliit na kamera at recording devices sa mga sulok ng bahay na hindi nila kailanman paghihinalaan. Naalala niya ang panginginig ng kanyang mga daliri nang ilagay niya ang isang munting device sa ilalim ng lamesa sa opisina ni Leandro. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagbababala ng panganib. Ngunit ang takot ay napalitan ng puot nang marinig niya ang unang recording, ang boses ng kanyang asawa na tumatawa habang kausap ang kanyang kabit, pinagpaplanuhan kung paano kukunin ang huling sentimo ng ipon ni Tessa. Akala ni Tessa, para sa future namin yung pera. Hindi niya alam, pambayad yun sa utang ko sa kasino at pambili ng alahas para sa iyo, mahal ko. Ang boses ni Leandro na tila isang lason na dumanoy sa pandinig ni Tessa. Isang golden moment ang naganap ng minsang mapag-isa si Tessa sa loob ng kanyang silid. Kinuha niya ang isang lumang litrato ng kanyang ina. Sa harap ng kupas na imahe, dahan-dahang hinaplos ni Tessa ang mukha nito. "Nay, hindi ako magiging katulad mo na namatay sa pighati dahil sa panluloko ng ibang tao. Hindi ako papayag
Natapakan nila ang dangal ko hanggang sa wala nang matira. Ang bulong ni Tessa sa hangin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-asa, ay nagkaroon ng isang kakaibang kinang. Ang kinang ng isang taong handang sumunog ng tulay upang makatawid sa kabilang panig. Sa mga sumunod na linggo, naging anino si Tessa sa loob ng sarili niyang tahanan. Nakita niya kung paano itago ni Doña Corazon ang mga ilegal na dokumento sa likod ng mga painting sa sala. Nakita niya kung paano magpakasasas si Catalina sa mga luho habang ang mga tauhan nila ay hindi nababayaran ng tama. Ang bawat pagkakamali nila ay naitatala. Ang bawat lihim ay naidodokumento. At ang pinakamahalagang alas ni Tessa, si Rosalinda. 3 linggo bago ang flight, natuklasan ni Tessa ang mabigat na problemang kinakaharap ng pamilya ni Rosalinda dahil sa utang sa isang mapanganib na grupo. Imbes na gamitin ito para takutin ang opisyal, tahimik na tumulong si Tessa. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang natitirang lihim na ipon upang mabayaran ang utang ng kapatid ni Rosalinda. Walang kondisyon, walang sapilitan. Tanging isang pakiusap lamang ang iniwan ni Tessa. Huwag mong hayaang lamunin ako ng dilim sa oras na dumating ang bagyo. Bumalik ang kanyang kamalayan sa kasalukuyan nang dahan-dahang hawakan ni Rosalinda ang zipper ng maleta. Sa labas ng pinto, naririnig ang boses ni Leandro na tila nagmamadali. Pilit na kinakausap ang ibang mga gwardya. "Officer, sigurado po kami. May laman na bawal yan. Buksan niyo na." Ang sigaw ni Leandro mula sa labas. Ang boses ay puno ng kaba at pag-asa na mahuli na ang kanyang asawa. Tumingin si Rosalinda kay Tessa. Isang mabilis na sulyap ng pagkilala ang dumaan sa pagitan nila. Isang sulyap na nagsasabing handa na ang entablado para sa huling pagtatanghal. Buksan na ang bag. Ang malamig na utos ni Rosalinda sa kanyang mga kasamahan. Habang dahan-dahang bumubukas ang maleta, naramdaman ni Tessa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Hindi dahil sa takot na may makitang iligal sa loob nito, kundi dahil alam niya na sa sandaling makita nila ang laman ng bag na ito, wala nang balikan. Ang pamilya Villarreal ay papasok sa isang bitag na sila mismo ang gumawa. At si Tessa ang hahawak ng susi sa kanilang kulungan. Ngunit bago pa man tuluyang mailantad ang laman ng maleta, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa pintuan. Biglang pumasok si Leandro. Pawis na pawis at nanlilisik ang mga mata. "Tessa, sabihin mo na ang totoo. Ibinigay mo ba sa iba ang maletang binigay namin sa iyo?" Ang pasigaw na tanong ni Leandro. Ang kanyang mukha ay puno ng takot na tila may natuklasan siyang hindi maganda. Napatigil ang lahat. Tumingin si Tessa sa kanyang asawa nang may malamig na ngiti. "Bakit, Leandro? May dapat ba akong ikatakot sa maletang ibinigay niyo sa akin?" Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong silid. Habang ang lahat ng mata ay nakapako na ngayon sa dahan-dahang bumubukas na zipper ng maletang kulay ube. Ang pinakamatamis ng ngiti ay madalas na nagmumula sa mga labing sanay sa paghabi ng lason. At ang pinakamagandang regalo ay maaring maging pinakamabigat na tanikala kung ito ay galing sa isang kamay na ang hangad ay mawasak ka. Sariwang-sariwa pa sa gunita ni Tessa ang huling hapunan nila sa loob ng mansyon ng mga Villarreal. Isang gabi bago ang kanyang takdang pag-alis patungong Australia. Ang hapagkainan ay puno ng mga mararangyang putahe, lechon, hipon,
at ang pinakamamahaling alak na tila ba isang pagdiriwang ng tagumpay. Ngunit sa bawat subo ni Tessa, naramdaman niya ang pait. Alam niyang ang bawat pagkaing nakahain ay binayaran ng mga utang na siya rin ang pinapasan. Tessa, hiha. Ang panimula ni Doña Corazon. Ang kanyang boses ay malambing. Tila isang mapagmahal na ina na nag-aalala sa kanyang anak. Alam ko na naging mahigpit ako sa iyo nitong mga nakaraang buwan. Pero sana ay intindihin mo. Stressed lang ako dahil sa business natin. Kaya bago ka umalis, may munting regalo ako para sa iyo. Sa isang hudyat ng matanda, inilabas ng 2 katulong ang isang maletang kulay ube. Ang kulay nito ay nagniningning sa ilalim ng chandelier. Tila ba sumisimbolo sa karangyaan ng mga Villarreal. Ito ang gagamitin mo, Tessa. Patuloy ng matanda habang dahan-dahang hinahaplos ang tela ng maleta. Pinagawa ko ito ng espesyal. Matibay ito at puno ng mga pasalubong para sa mga kamag-anak natin doon. Huwag na huwag mo itong bibitiwan, ha? Dahil ang laman nito ay ang pag-asa ng ating pamilya. Tumingin si Tessa sa maleta. Alam niya na sa ilalim ng mga lining nito, sa mga lihim na tahi ng tela, ay nakatago ang mitya ng kanyang pagkawasak. Ngunit ngumiti siya, isang ngiti na kasing huwad ng mga pangako ni Leandro. Salamat po, Mama. Napakaganda po nito. Ang mahinang sagot ni Tessa, isang golden moment ang naganap nang lumapit si Leandro sa kanya. Hinawakan ng lalaki ang kanyang mga kamay. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakita ni Tessa ang panginginig sa mga daliri ng kanyang asawa. Hindi ito panginginig ng takot para sa kaligtasan ni Tessa, kundi panginginig ng kaba na baka hindi matuloy ang kanilang plano. Tessa, mag-iingat ka doon, ha? Sa oras na makarating ka, magiging maayos na ang lahat. Mababayaran na natin ang mga utang at makakapagsimula tayong muli. Ang sabi ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa tingin ni Tessa. Habang nagaganap ang lahat ng ito, nakita ni Tessa si Catalina sa gilid ng silid. May hawak na isang maliit na selyadong plastik. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang abala si Doña Corazon sa pagkukwento, nakita ni Tessa kung paano maagang pagdadala ng kanyang bayaw ang plastik sa loob ng isang maliit na bulsa sa ilalim ng maleta. Ang bawat galaw ni Catalina ay mabilis, sanay sa pandaraya. Tila ba isang aninong gumagalaw sa dilim. Sa loob ng kanyang isipan, naramdaman ni Tessa ang isang matinding pighati. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itapon ang pagkain sa mukha nila at sabihing alam niya ang lahat. Ngunit mas nanaig ang kanyang lamig. Pinanood niya silang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang biyenan, at ang kanyang bayaw. Habang masaya silang nagtatawanan, iniisip na sa wakas ay may nahanap na silang alay sa Diyos para sa kanilang mga kasalanan. Ubusin mo itong pagkain, Tessa. Kailangan mo ng lakas para sa mahabang biyahe mo bukas. Ang sabi ni Doña Corazon habang nilalagyan ng pagkain ang plato ni Tessa. Ang bawat subo ni Tessa ay tila paglunok ng mga bubog. Ang bawat tawa ni na Catalina ay tila mga kuko na kumakalkal sa kanyang balat. Ngunit sa gitna ng hapunan, isang sandali ng katahimikan ang namayani nang biglang tumingin si Tessa ng diretso sa mga mata ni Doña Corazon. Mama, kung ano man po ang mangyari bukas, sana ay tandaan niyo na ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang ito. Wala po akong itinira para sa sarili ko. Ang makahulugang sabi ni Tessa. Napatigil si Doña Corazon.
Isang mabilis na takot ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit agad din itong napalitan ng kanyang nakasanayang kayabangan. Ano ka ba, Hija? Walang mangyayaring masama. Magtiwala ka lang sa amin. Pagkatapos ng hapunan, naiwan si Tessa sa kanyang silid kasama ang maletang kulay ube. Dahan-dahan niyang hinaplos ang zipper nito. Naramdaman niya ang kapal ng tela sa bahaging nilagyan ni Catalina ng ilegal na kargamento. Ang bawat himaymay ng maletang ito ay puno ng puot ng mga Villarreal. Kinuha ni Tessa ang kanyang telepono at nagpadala ng isang maikling mensahe kay Rosalinda. Handa na ang regalo. Siguraduhin mong sa tamang kamay ito mapupunta. Bumalik ang kanyang kamalayan sa kasalukuyan. Sa loob ng silid ng anidad sa airport, ang opisyal ay dahan-dahan nang binubuksan ang maletang kulay ube. Ang zipper ay dahan-dahang gumagalaw, lumilikha ng isang tunog na tila nagbibilang ng bawat segundo ng natitirang kalayaan ng mga Villarreal. Tumingin si Tessa kay Leandro na nasa pintuan, na ngayon ay mas lalong namumutla. Alam ni Leandro na may hindi tama. Alam niya na ang maletang nasa harap nila ay maaring hindi na ang maletang binuo nila kagabi. Officer, sandali. Ang huling hirit ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang sinusubukang lumapit. Ngunit huli na. Ang maleta ay bumukas at ang lahat ng mga mata ay nakapako na ngayon sa loob nito. Ang katahimikan ay tila isang nagngangalit na bagyo na handa ng sumabog. May mga ngiting hindi nagpapahayag ng katuwaan, kundi nagsisilbing baluti upang itago ang isang pusong puno ng bulok na balak. At sa gabi, bago ang aking paglisan, ang bawat tawa sa loob ng mansyong Villarreal ay tila isang patak ng lason na dahan-dahang pumapatay sa huling hibla ng aking pagtitiwala. Ang gabi ay napakatahimik, ngunit sa loob ng silid ni Tessa, ang hangin ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang mabagal na pag-ikot ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang babala. Isang pagbilang ng mga oras bago siya tuluyang itapon ng pamilyang kanyang pinagsilbihan. Mula sa kabilang silid, naririnig ni Tessa ang mahihinang halakhak ni na Catalina at Leandro. Nagdiriwang sila, umiinom ng mamahaling alak na tila ba tapos na ang digmaan, gayong hindi pa man ito nagsisimula. Para sa kanila, ang bukas ay ang araw ng kanilang kaligtasan. Para kay Tessa, ang bukas ay ang araw ng kanyang muling pagsilang o ang kanyang tuluyang pagkabaon. Dahan-dahang tumayo si Tessa mula sa gilid ng kanyang kama. Hindi siya nagsindi ng ilaw. Hinayaan niyang ang liwanag ng buwan na sumisilip sa pagitan ng mga kurtina ang magsilbing gabay niya. Sa ilalim ng kanyang kama, dahan-dahan niyang hinila ang isa pang maleta, isang maletang kamukhang-kamukha ng kulay ube na ibinigay ni Doña Corazon. Ito ang bunga ng 3 buwan niyang pagtitipid ng mga lihim na pagbebenta ng kanyang mga lumang gamit at ng tulong na nakuha niya mula sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang maletang ito ay walang lihim na tahi, walang nakatagong lason. Ang laman nito ay purong katotohanan. Isang golden moment ang naganap nang pumasok si Leandro sa silid. Amoy alak at may malawak na ngiti sa mga labi. Lumapit ang lalaki at niyakap si Tessa mula sa likuran. Naramdaman ni Tessa ang panginginig ng kanyang sariling balat sa bawat haplos ng asawa. Ang yakap na ito, na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngayon ay tila isang malamig na tanikala. Tessa, baby, magiging maayos ang lahat bukas. I promise. Pagbalik mo,
Hindi mo na kailangang magtrabaho kailanman. Bulong ni Leandro sa kanyang tainga. Gusto ni Tessa na lumingon at sampalin ang lalaking ito. Gusto niyang isigaw na alam niya ang tungkol sa insurance policy na kinuha ni Leandro sa pangalan niya noong nakaraang linggo. Gusto niyang itanong kung gaano kamahal ang presyo ng kanyang kalayaan sa paningin nito. Ngunit nanatili siyang matatag. Sana nga, Leandro. Sana ay maging sapat ang sakripisyong ito para sa ating lahat. Ang mahinang sagot ni Tessa, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa maletang kulay ube na nasa sulok. Nang makatulog si Leandro dahil sa kalasingan, mabilis na kumilos si Tessa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, dahan-dahan niyang ipinalit ang maletang inihanda niya sa maletang puno ng ilegal na kargamento. Ang bawat galaw niya ay maingat. Tila ba isang anino na sumasayaw sa dilim. Nang matapos ang palitan, binuhat niya ang lason na maleta patungo sa kwarto ni Catalina. Ang silid na alam niyang hindi kailanman papasukin ng mga gwardiya sa mansyon sa oras na iyon. Kinaumagahan, ang sikat ng araw ay tila masyadong maliwanag para sa madilim na gabi na kanilang pinagdaanan. Ang lahat ay abala. Si Doña Corazon ay nakasuot ng kanyang pinakamagarang terno. Tila ba dadalo sa isang pista imbes na maghatid ng manugang sa paliparan. Handa na ba ang lahat? Ang tanong ng matanda habang tinititigan ang maletang kulay ube na bitbit ni Leandro. Handa na po, ma. Let's go, baka mahuli si Tessa sa flight niya. Ang sagot ni Leandro nang may kakaibang sigla sa boses. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, naramdaman ni Tessa ang bawat sulyap ni Catalina. Ang ngiti ng kanyang bayaw ay puno ng tagumpay. Hindi nito alam na ang maletang inaakala nilang dala ni Tessa ay ligtas na nakatago sa ilalim ng sarili nitong kama. Naghihintay na lamang ng tamang pagkakataon upang sumabog. Sa loob ng sasakyan, walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng makina at ang mabilis na tibok ng puso ni Leandro ang pumupunit sa katahimikan. Tumingin si Tessa sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga lansangan ng Maynila na tila ba huling beses na niya itong makikita. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, naroon ang imahe ni Rosalinda. Alam niyang sa bawat kanto ng kalsadang tinatahak nila, may mga matang nakamasid. Nang makarating sila sa Terminal 1, ang tensyon ay umabot na sa rurok. Ang bawat hakbang ni Tessa patungo sa pintuan ng paliparan ay tila isang hakbang patungo sa isang bitayan na ang mga Villarreal mismo ang nagtayo. Mag-iingat ka, Tessa. Tandaan mo, huwag mong bibitiwan ang bag na iyan. Ang huling habilin ni Doña Corazon bago ang malakas na sampal na gagamitin nilang mitya upang tawagin ang atensyon ng lahat. Huminga ng malalim si Tessa. Ang lason sa bawat ngiti ng mga Villarreal ay malapit nang bumalik sa kanilang sariling mga ugat. At habang tinitingnan niya ang kanyang asawa sa huling pagkakataon, alam ni Tessa na wala nang balikan. Ang bagyo ay narito na. Sinasabing ang paliparan ay lugar ng mga bagong simula. Ngunit sa bawat hakbang ko sa terminal ng NAEA, naramdaman ko na ito ang magiging dulo ng aking pagtitiis. Ang bawat sulyap ng mga tao ay tila mga matatalim na kutsilyo. At ang bawat salitang binitawan ni Leandro ay isang lason na pilit na pumapatay sa aking dangal sa harap ng buong mundo. Ang terminal, isa ay napuno ng ingay ng mga taong nagmamadali. Mga gulong ng maleta na humahagibis sa makinis na sahig at ang malamyos na boses sa speaker na nag-aanunsyo ng mga flight. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng ito ay tila naglaho
nang biglang sumigaw si Leandro sa gitna ng mataong pasilyo. Tessa, akala mo ba hindi ko alam? Tatakas ka kasama ang pera ko at sasama ka sa lalaki mo. Ang pasigaw na paratang ni Leandro. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tila ba siya ang biktima sa eksenang ito? Ang lahat ng tao sa paligid ay napatigil. Ang mga balikbayan nakakalapag pa lamang. Ang mga paalis na pamilya at maging ang mga empleyado ng paliparan ay napatingin sa kanilang direksyon. Naramdaman ni Tessa ang init ng mga mata ng publiko. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Aling Nena na mabilis na inilabas ang kanyang telepono at nagsimulang mag-livestream. Grabe naman tong babaeng to. Mukhang maamo pero taksil pala. Ang bulong ng isang babaeng nadaanan nila na agad na sinundan ng iba pang mapanghusgang mga salita. Leandro, pakiusap. Huwag dito. Ang mahinang pakiusap ni Tessa. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo, ang kanyang buhok ay nagsilbing tabing upang itago ang mga matang puno ng lihim na katatagan. Ngunit para sa mga tao, ito ay tanda ng kanyang pagkakasala. Lumapit si Doña Corazon. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding poot na may kasamang mapagkunwaring pighati. Tessa, 10 taon ka naming itinuring na pamilya. Ibinigay namin sa iyo ang lahat, pero ito ang igaganti mo sa anak ko. Ang pakikiapid at pagnanakaw. Sa isang mabilis na galaw, naramdaman ni Tessa ang isang matinding hapdi sa kanyang kanang pisngi. Ang tunog ng pagtama ng palad ni Doña Corazon sa kanyang balat ay umaling-aungaw sa buong sulyap ng publiko. Hindi gumanti si Tessa. Hinayaan niyang malasap ng lahat ang imahe ng isang kundaog na hanyin. Isang golden moment, ang dahan-dahang nabuo sa kanyang isipan. Ang bawat patak ng kanyang luha ngayon ay magiging bawat butil ng katarungan para sa bukas. Ayan ang nararapat sa isang taksil. Sigaw ni Catalina habang nakangiti ng palihim sa likod ng kanyang ina. Naramdaman ni Tessa ang isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso. Si Rosalinda na iyon, ang opisyal na may seryosong mukha. Ma'am, may natanggap po kaming ulat tungkol sa ilegal na kargamento sa maletang dala nyo. Kailangan nyo pong sumama sa amin. Officer, buti naman at dumating kayo. Ang maletang iyan, ninakaw niya iyan sa amin. Sigurado akong may kung anong masamang balak ang babaeng iyan kaya siya nagmamadaling umalis. Ang mabilis na sabi ni Leandro, habang pilit na pinupunasan ang kanyang pekeng mga luha. Tumingin si Tessa kay Leandro. Nakita niya ang kaba sa likod ng mga mata nito, ang takot na baka hindi magtagumpay ang kanilang plano na mabilanggo siya. Ngunit tiningnan din ni Tessa ang maletang kulay ube na hawak ng isang gwardiya. Ang maletang iyon ay hindi ang maletang inihanda ni Doña Corazon. Sige po, officer, sasama po ako ng kusa. Ang malamig na sagot ni Tessa. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot. Ito ay boses ng isang taong handa nang ilantad ang lahat ng dumi ng pamilyang Villarreal. Habang naglalakad sila patungo sa silid ng pagsusuri, patuloy ang livestream ni Aling Nena. Ang mga komento sa social media ay punong-puno na ng panglalait kay Tessa. Ipakulong yan. Sayang ang ganda, madumi ang budhi. Pumasok sila sa isang tahimik na silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng aircon at ang mabilis na paghinga ni Leandro na pilit na sumunod sa loob. Inilapag ang maleta sa lamesa. Leandro, baka gusto mong ikaw ang magbukas. Regalo niyo ito sa akin, di ba? Ang makahulugang tanong ni Tessa habang tinititigan ang kanyang asawa. Namutla si Leandro.
Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang uminit. Bakit ako? Ikaw ang may-ari niyan ngayon. Dahan-dahang hinawakan ni Rosalinda ang zipper ng maleta. Ang bawat tunog ng paghila sa metal ay tila isang pagbilang sa natitirang sandali ng kalayaan ng pamilyang Villarreal. Sa labas ng pintuan, narinig ang malakas na sigaw mula sa kabilang panig ng airport. Isang sigaw na pamilyar kay Tessa. Bitawan niyo ako. Hindi sa akin yan, kay Tessa yan. Ang boses ni Catalina ay puno ng histerya. Nagmumula sa kabilang check-in counter kung saan sinisiyasat din ang isa pang maletang kulay ube. Napako ang tingin ni Leandro sa pintuan. Ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Sa loob ng silid, dahan-dahang bumukas ang maletang nasa harap nila. Ngunit ang bumulad sa lahat ay hindi ang ilegal na kargamento na inaasahan ni Leandro. Isang matalas na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tessa. Ang bagyo ay hindi dumarating para sirain siya, kundi para linisin ang kanyang daan. May mga lihim na tila isang bilanggo sa loob ng isang silid. Gaano mo man ito pilitin na ikulong, darating ang araw na ang mga pader ay guguho at ang katotohanan ay sisigaw sa gitna ng katahimikan. At sa sandaling iyon, ang aking maleta ay hindi lamang naglalaman ng mga papel, kundi ang hatol ng tadhana sa pamilyang pumatay sa aking pagkatao. Ang bawat segundo sa loob ng silid ng anidad ay tila isang dambuhalang pabigat na nakadagan sa dibdib ni Leandro. Ang pawis ay dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang noo, bumabakas sa kanyang mamahaling polo, na tila ba ang tela mismo ay nasusuka sa kanyang presensya. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali, pabalik-balik sa maletang kulay ube na nasa ibabaw ng lamesa at sa malamig na mukha ni Tessa. "Officer, bilisan niyo na, buksan niyo na ang bag na yan." Ang pasigaw na utos ni Leandro, ang boses ay puno ng desperasyon at isang uri ng kaba na hindi niya maipaliwanag. "Sigurado ako, may ebidensya riyan ng lahat ng panloloko niya sa amin." Tumingin si Rosalinda kay Leandro. Isang tingin na walang kahit anong emosyon bago itinuon ang pansin sa zipper ng maleta. Ang tunog ng paghila sa metal ay dahan-dahang pumunit sa katahimikan ng silid. Walang nagsasalita. Maging ang mga gwardya sa pintuan ay tila nahinto ang paghinga. Sa isang mabilis na galaw, tuluyang bumuka ang maleta. Ngunit ang inaasahang puting plastik o ang mga ilegal na kargamento na pinlano ni na Doña Corazon ay wala roon. Sa halip na ang mitya ng pagkabilanggo ni Tessa, ang bumulad sa lahat ay mga tumpok ng mga papel. Mga dokumentong may mga opisyal na selyo, mga resibo ng kasino na may pangalan ni Leandro, at mga bank statement na nagpapakita ng bawat sentimong ninakaw niya mula sa kumpanya. Kasama rin ang mga litrato ni Leandro kasama ang kanyang kabit sa iba't ibang mararangyang hotel. Ang bawat kuha ay tila isang sampal sa lahat ng sakripisyong ginawa ni Tessa. Ano ito? Ang pabulong na tanong ni Leandro. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang uminit at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Bakit narito ang mga ito? Dahan-dahang lumapit si Tessa sa lamesa. Kinuha niya ang isang piraso ng papel, isang foreclosure notice para sa mansyon ng mga Villarreal. Tiningnan niya si Leandro ng diretso sa mga mata. Ang kanyang paningin ay puno ng awa para sa isang lalaking naging alipin ng sariling kasakiman. Ang hinahanap mo ba, Leandro, ay ang regalo na inilagay ni Catalina sa maletang ito kagabi? Ang malamig na tanong ni Tessa.
pasensya ka na. Masyadong maingay ang mga anino sa loob ng bahay niyo. Narinig ko ang lahat. Napanood ko ang bawat galaw niyo. You swapped the bags? Hindi makapaniwalang tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong ng isang taong nalulunod. Hindi ko ipinagpalit ang bag, Leandro. Binalik ko lang ang dapat ay sa inyo. Ang mahinahong sagot ni Tessa. Ang maletang puno ng lason na inilaan niyo para sa akin ay kasalukuyang nasa kamay na ni Catalina. At base sa sigaw na narinig natin kanina, tila binubuksan na rin iyon sa kabilang panig ng airport. Isang golden moment ng katahimikan ang namayani ng biglang bumukas ang pinto ng silid. 2 opisyal ng pulisya ang pumasok. Karga-karga ang isang Catalina na ngayon ay humahagulgol na sa iyak. Ang kanyang mga kamay ay nakapusas at ang muka ay punong-puno ng takot. Kasunod nila si Doña Corazon na tila biglang tumanda ng 100 taon. Ang kanyang mga alahas ay tila naging mga kadenang nagpapabigat sa kanyang bawat hakbang. Leandro, tulungan mo ang kapatid mo. Sabihin mo sa kanila na kay Tessa ang bag na iyon. Ang histeryang sigaw ni Doña Corazon nang makita ang kanyang anak na lalaki. Ngunit hindi makagalaw si Leandro. Napatingin siya sa mga dokumentong nakakalat sa lamesa. Ang mga ebidensya ng sarili niyang mga krimen na ngayon ay hawak na ni Rosalinda. Officer Rosalinda, ito po ang mga orihinal na dokumento ng bawat transaksyong ginawa ni Leandro Villarreal. Ang sabi ni Tessa habang iniaabot ang isang maliit na USB drive. Nariyan din ang mga recording ng pag-uusap ni na Doña Corazon at Leandro tungkol sa pag-frame sa akin sa airport na ito. Ang livestream ni Aling Nena sa labas. Iyon ang magsisilbing saksi ng buong mundo sa kabuktutan ng pamilyang ito. Tumingin si Rosalinda sa mga ebidensya pagkatapos ay kay Leandro. Leandro Villarreal, Doña Corazon Villarreal, sumama po kayo sa amin. Marami kayong dapat ipaliwanag tungkol sa mga iligal na aktibidad na ito. At sa pagtatangka ninyong ipahamak ang isang inosenteng tao, naramdaman ni Tessa ang biglang pagluluwag ng hangin sa kanyang paligid. Ang 10 taon ng pagtitiis, ang bawat gabing hindi siya makatulog dahil sa pighati, at ang bawat luhang pinatuyo ng kanyang sariling kamay. Lahat ng iyon ay nagbunga na sa wakas. Tumingin siya kay Leandro, na ngayon ay kinakaladkad na ng mga opisyal. Nakita niya ang pagbagsak ng balikat nito, ang pagkawala ng kayabangan na dati ay tila balutin ito laban sa kanya. Tessa, please, help us. Pamilya mo pa rin kami. Ang huling pagsusumamo ni Doña Corazon bago siya tuluyang mailabas ng silid. Ngumiti si Tessa, isang ngiting hindi puno ng poot, kundi ng purong paglaya. Ang pamilya po, Doña Corazon, ay hindi nambibiktima ng sariling dugo para lang maisalba ang sariling balat. Ang pamilyang sinasabi niyo, matagal na itong patay sa puso ko. Naiwan si Tessa at Rosalinda sa loob ng silid. Dahan-dahang lumapit si Rosalinda at iniabot ang pasaporte ni Tessa. Walang imik ang opisyal, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng isang matinding paggalang sa babaeng nakatayo sa harap niya. Ligtas ka na, Tessa. Malinis na ang pangalan mo. Ang mahinang sabi ni Rosalinda. Salamat, Rosalinda. Salamat sa hindi pagtalikod sa katarungan. Ang sagot ni Tessa. Kinuha ni Tessa ang kanyang pasaporte at ang bagong maleta na puno ng kanyang sariling mga pangarap. Sa labas ng silid, naririnig pa rin ang ingay ng paliparan. Ngunit para kay Tessa, ito ay tila isang bagong awit ng kalayaan.
Ang bawat hakbang niya patungo sa gate ay tila pagtatanggal ng mga tanikala na matagal nang naggapos sa kanyang mga paa. Ngunit bago siya makalayo, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa malayo. Isang boses na hindi galing sa pamilya Villarreal, kundi sa isang taong hindi niya inaasahang makikita sa oras na ito. Tessa, teka lang. Lumingon si Tessa at doon sa gitna ng maraming tao, nakita niya ang isang lalaking may dalang mga bulaklak. Isang lalaking matagal na niyang kinalimutan. Ngunit tila muling ibinabalik ng tadhana sa oras ng kanyang muling pagsilang. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumangon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang panibagong misteryo na naghihintay sa kanyang kinabukasan. Ang katarungan ay hindi palaging dumarating sa paraang inaasahan natin. Minsan, ito ay parang isang bumerang. Gaano mo man ito marahas na ibato upang saktan ang iba, babalik at babalik ito upang tumama sa sarili mong mukha. At sa gabing ito, ang bawat kasinungalingan ng mga Villarreal ay nagsilbing mga rehas na sila mismo ang nagkulong sa kanilang sarili. Sa gitna ng Terminal 1, ang paligid ay nabalot ng isang kakaibang tensyon. Ang mga tao ay tila naging mga rebulto, hindi makapaniwala sa eksenang nasasaksihan. Ang dati ay makapangyarihan at tinitingalang pamilya Villarreal ay kasalukuyang hinihila ng mga opisyal. Ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng kahihiyan na hindi kayang burahin ng kahit anong yaman. Tessa, tulungan mo kami. Mag-asawa pa rin tayo, hindi mo ba naiisip ang sasabihin ng mga tao? Ang pasigaw na pagmamakaawa ni Leandro habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga pulis. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Isang tunog na tila isang asong nasugatan. Tumingin si Tessa sa kanyang asawa. Ang lalaking ito ang nangako sa kanya ng proteksyon. Ang lalaking ito ang nangako ng pagmamahal hanggang sa huling hininga. Ngunit sa harap ng panganib, ang unang inisip nito ay kung paano siya gagamitin. Ang sasabihin ng mga tao, Leandro? Ang mahinang tanong ni Tessa. Ang kanyang boses ay matatag, tila isang malalim na lawa na hindi na matitinag ng kahit anong bato. Ang lahat ng sasabihin nila ay napanood na nila sa live stream ni Aling Nena. Kayo ang gumawa ng eksenang ito. Kayo ang nag-imbita sa buong mundo para panoorin ang aking pagbagsak. Ngunit sa kasamaang palad para sa inyo, ang katarungan ay hindi bulag. Isang golden moment ang naganap nang lumapit si Doña Corazon kay Tessa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit sa gitna ng kanyang pagkapahiya. You will pay for this, Tessa. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa hirap. Wala kang utang na loob. Tumingin si Tessa sa kanyang biyenan. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang munting sobre sa loob ng kanyang bag at inabot ito sa matanda. Ito po ang lahat ng resibo ng mga perang ibinigay niyo sa akin para sa mga gastusin sa bahay sa loob ng 10 taon. At kasama nito ang lahat ng ebidensya ng mga alahas kong isinangla niyo nang hindi ko alam. Bayad na po ang utang na loob ko, Doña Corazon. At ang totoo, kayo po ang may utang sa akin. Utang ng 10 taon ng aking buhay. Natahimik ang matanda. Ang bawat salita ni Tessa ay tila isang nahatdaw na tumatama sa kanyang huling natitirang kayabangan. Habang kinakaladkad sila palabas, ang huling nakita ni Tessa ay ang pagbagsak ng balikat ni Leandro. Ang pagguho ng isang lalaking walang sariling paninindigan, ngunit ang katahimikan ay muling nabasag
nang ang isang lalaki ay humahangos na lumapit kay Tessa. "Tessa, pakiusap sandali." Huminto si Tessa. Ang boses na iyon ay pamilyar. Tila isang awit mula sa kanyang kabataan na matagal na niyang kinalimutan. Lumingon siya at nakita si Marco, ang kanyang kabataang kasintahan. Ang lalaking tinalikuran niya 10 taon na ang nakalilipas dahil sa pangako ng isang magandang buhay kasama si Leandro. "Marco, anong ginagawa mo rito?" Ang nanginginig na tanong ni Tessa. Hawak ni Marco ang isang kumpol ng mga rosas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at matinding pag-aalala. "Nabalitaan ko ang lahat. Napanood ko ang live stream. Hindi ako makapaniwala na ganoon ang dinanas mo sa kamay nila. I'm sorry, Tessa. Kung sana ay hindi ako sumuko sa iyo noon, hindi ka sana nasaktan ng ganito." Naramdaman ni Tessa ang biglang pagsikip ng kanyang dibdib. Ang lahat ng emosyong itinago niya. Ang pagod, ang sakit, at ang pangungulila ay tila sabay-sabay na sumabog. Ngunit sa halip na tumakbo sa bisig ni Marco, nanatili siyang nakatayo ng matuwid. "Marco, tapos na ang nakaraan," ang mahinahong sabi ni Tessa. "Salamat sa pagdating, salamat sa mga bulaklak. Ngunit ang pagliligtas ko sa aking sarili ay hindi para sa ibang lalaki. Ginawa ko ito para sa sarili ko, para sa aking dangal." Ngumiti si Marco, isang malungkot, ngunit may paghangang ngiti. "Alam ko. At iyan ang dahilan kung bakit mahal na mahal kita hanggang ngayon. Ngunit narito ako, hindi para bawiin ka, kundi para sabihing may isang tao pang nais makita ka bago ka umalis." Mula sa likuran ni Marco, lumabas ang isang babaeng nakasuot ng simpleng damit. May dalang isang maliit na bag. Nanlaki ang mga mata ni Tessa. Si Maribel, ang mistress ni Leandro. Ngunit sa halip na galit, ang nakita ni Tessa sa mukha nito ay purong takot at pagsisisi. "Tessa, pakiusap, huwag mo akong isama sa kaso." Ang pagmamakaawa ni Maribel habang lumuluhod sa harap ni Tessa. "Niloko rin ako ni Leandro. Sabi niya ay hiwalay na kayo. Sabi niya ay ikaw ang nagnakaw ng pera niya. Wala akong alam sa plano nila sa airport." Tumingin ang buong paliparan sa bagong eksenang ito. Ang kabit na dati ay tila katuwang sa pagpapahirap kay Tessa ay kasalukuyang nakaluhod sa kanyang harapan. Isang matalas na kabalintunaan ng tadhana. Dahan-dahang lumapit si Tessa kay Maribel at hinawakan ang balikat nito upang patayuin. "Tumayo ka, Maribel. Hindi mo kailangang lumuhod sa akin. Ang katarungan ay para sa lahat. At kung totoo ang sinasabi mo, ang ebidensya ang magliligtas sa iyo. Ngunit tandaan mo, ang pagbuo ng kaligayahan sa ibabaw ng pighati ng ibang babae ay hinding-hindi magbubunga ng mabuti." Tumingin si Tessa sa orasan ng paliparan. 10 minuto na lang bago ang boarding. Kinuha niya ang kanyang maleta at hinarap ang pinto ng gate. Ang hangin ng paliparan ay tila naging mas presko, mas madaling langhapin. "Paalam, Marco. Paalam, Maynila." Ang bulong ni Tessa sa kanyang sarili. Habang naglalakad siya sa loob ng tube patungo sa eroplano, narinig niya ang huling sigaw ni Leandro mula sa malayo. Isang sigaw ng pagsisisi na wala ng silbi. Ang bitag na inilaan nila para sa kanya ay naging sarili nilang kulungan. At si Tessa ay handa na para sa kanyang unang tunay na lipad patungo sa kalayaan. Ang apelidong Villarreal ay hindi na isang korona
na dapat ipagmalaki, kundi isang mantsa na mahirap ng hugasan. Sa loob ng 10 taon, inakala ko na ang pagtitiis ay kabanalan. Ngunit natutunan ko na ang tunay na lakas ay nasa pagbitaw sa mga bagay na pilit kang ibinabaon sa limot. Dahan-dahang naramdaman ni Tessa ang panginginig ng malaking makina sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mabigat na ugong ng eroplano ay tila isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Habang unti-unting umaangat ang sasakyang panghimpapawid mula sa semento ng NAIE, tinitigan ni Tessa ang mga ilaw ng Maynila mula sa maliit na bintana. Ang mga gusali ay nagmistulang mga maliliit na bituin sa lupa. Dahan-dahang lumalayo, dahan-dahang naglalaho gaya ng sakit na matagal niyang kinimkim. Wala na ang mga sigaw ni Leandro. Wala na ang mapanuring mata ni Doña Corazon. Sa loob ng cabin ng eroplano, ang tanging naririnig ay ang mahinang daloy ng hangin mula sa vent at ang mahinahong tinig ng flight attendant. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 dekada, ang hininga ni Tessa ay malalim at hindi na kinakapos. Ngunit habang si Tessa ay papalapit sa ulap, ang pamilyang Villarreal ay dahan-dahang lumulubog sa impyernong sila mismo ang gumawa. Sa loob ng isang malamig at madilim na presinto, nakaupo si Doña Corazon sa isang matigas na bangkong kahoy. Ang kanyang mga daliri na dati ay puno ng dambuhalang mga singsing na may brilyante, ngayon ay hubad at nanginginig. Ang kanyang mamahaling terno ay may mga mantsana ng pawis at dumi mula sa pagkakakaladkad sa kanya kanina. Ang bawat kalansing ng susi ng mga gwardya ay tila isang sampal sa kanyang huling natitirang kayabangan. Hindi niyo ba ako kilala? Tawagan niyo ang abogado ko. Hindi ako pwedeng manatili rito. Ang pasigaw na banta ni Doña Corazon. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng kapangyarihan. Wala nang nakikinig. Ang mga pulis ay abala sa pag-aayos ng mga ebidensyang ibinigay ni Tessa. Sa kabilang selda, naroon si Leandro. Nakasandal ang kanyang ulo sa mga rehas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang bawat pagpatak ng tubig mula sa gripo sa sulok ay tila nagbibilang ng bawat sentimong nawala sa kanya. Narinig niya ang boses ni Maribel sa kabilang silid, abala sa pagbibigay ng salaysay laban sa kanya. Ang babaeng akala niya ay kanyang kakampi ay siya palang maglalagay ng huling pako sa kanyang kabaong. Leandro, anong gagawin natin? Ang hagulgol ni Catalina mula sa kabilang bahagi ng selda. Ang mga gamit ko, ang reputasyon ko, wala na ang lahat. Hindi sumagot si Leandro. Ang tanging naisip niya ay ang mukha ni Tessa bago ito tumalikod. Ang ngiti nito na hindi puno ng galit, kundi ng purong pagpatawad sa sarili. Ngayon niya na-realize na ang pinakamasakit na parusa ay hindi ang rehas, kundi ang katotohanang nawala sa kanya ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya ng walang kapalit. Samantala, sa labas ng mansyon ng mga Villarreal, ang gabi ay hindi rin tahimik. Dumating ang mga truck ng mga tauhan ng bangko at mga sheriff. Ang mga dambuhalang pintuan na dati ay tila pader ng isang kaharian ay dahan-dahang nilagyan ng mga dilaw na tape at foreclosure notice. Ang mga kagamitang inutang at hindi nabayaran ay isa-isang inilabas sa kalsada. Naroon si Aling Nena. Dala pa rin ang kanyang telepono, patuloy na naglilista ng bawat kagamitang inilalabas. Ang live stream na dati ay ginamit upang hiyain si Tessa ay naging saksi ngayon sa tuluyang pagguho ng pamilya Villarreal. Ang mga komento ay hindi na para kay Tessa. Ang lahat ng puot ng publiko ay nakatuon na sa mga taong nagpanggap
na malinis habang nabubulok ang budhi. Sa loob ng eroplano, kinuha ni Tessa ang isang maliit na notebook mula sa kanyang bag. Binuksan niya ang huling pahina kung saan nakasulat ang listahan ng kanyang mga pangarap. Isang golden moment ang dumaan nang makita niya ang isang tuyong bulaklak na ipit sa loob nito. Isang alaala ng kanyang kasal. Dahan-dahan niyang kinuha ang bulaklak. Hinawakan ito ng mahigpit. At pagkatapos ay dahan-dahang dinurog sa kanyang palad. Binitawan niya ang mga pira-pirasong talulot sa maliit na basurahan sa gilid ng kanyang upuan. Kasabay ng pagtapon sa bulaklak na iyon, ang pagtatapon niya sa bawat alaala ng pagiging kondaog ng mga Villarreal. I am no longer a Villarreal. Bulong ni Tessa sa kanyang sarili. I am Tessa Salcedo and I am finally home. Dahan-dahang ipinikit ni Tessa ang kanyang mga mata habang ang eroplano ay patuloy na bumabaybay sa kalawakan. Ang dilim sa labas ay hindi na nakakatakot. Ito ay tila isang malambot na kumot na naghahanda sa kanya para sa isang mahimbing na tulog na wala ng bangungot. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkakaidlip, naramdaman niya ang isang mahinang tapik sa kanyang balikat mula sa katabing upuan. Isang pamilyar na amoy ng pabango ang nagpagising sa kanyang diwa. Pagdilat ng kanyang mga mata, ang bumulad sa kanya ay isang pamilyar na mukha na hindi niya inaasahang makakasama sa biyaheng ito. Isang lihim na ngiti ang sumilay sa dilim ng cabin. At ang kaba sa dibdib ni Tessa ay muling bumangon. May isa pang sikretong hindi pa nabubunyag. At ang Australia ay maaring maging simula ng isang kwentong hindi niya kailanman inakala. Hindi lahat ng salitang paalam ay may dalang pighati. Minsan, ito ang pinakamatamis na himig na maririnig ng iyong mga pakinig. Isang hudyat na ang tanikalang matagal nang naggapos sa iyong mga paa ay tuluyan na ngang naputol sa loob ng tahimik na cabin ng eroplano. Dahan-dahang idinilat ni Tessa ang kanyang mga mata. Ang mahinang ugong ng makina ay tila isang oyayi na nagpapakalma sa kanyang isipan. Sa gitna ng dilim, hinarap niya ang taong nasa kanyang tabi. Ang pamilyar na bango ng pabango ay nagmula kay Marco. Ang lalaking akala niya ay naiwan sa paliparan ay naroon, nakaupo ng tuwid at nakatingin sa kanya ng may malalim na paghanga. Hindi ko magagawang hayaan kang lumipad ng mag-isa, Tessa. Ang mahinang sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Hindi bilang iyong past, kundi bilang isang saksi sa iyong bagong simula. Narito ako para siguraduhin na sa pagbaba mo ng eroplanong ito, wala ka ng kailangang katakutan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tessa. Hindi ito ang ngiti ng isang babaeng nangangailangan ng tagapagligtas, kundi ngiti ng isang reynang kinikilala ang kanyang tapat na kaalyado. Salamat, Marco. Pero gaya ng sinabi ko, ang paglalakbay na ito ay para sa sarili ko. Habang ang eroplano ay patuloy na bumabaybay sa gitna ng ulap, malayo sa kanila, ang bawat segundo ay tila isang taon para kay Leandro. Sa loob ng madilim na selda, nakatitig si Leandro sa malamig na semento. Hawak niya ang isang pirasong papel, ang huling dokumentong ipinadala ni Tessa bago ito umalis. Ang kasulatan ng kanilang annulment, ang bawat letra ng kanyang pangalan sa dokumentong iyon ay tila mga kuko na kumakalkal sa kanyang dibdib. Wala na ang kanyang mansyon, wala na ang kanyang pera, at higit sa lahat, wala na ang babaeng handang ialay ang lahat para sa kanya. Ang katahimikan ng selda ay binasag lamang ng kanyang sariling hikbi. Isang tunog ng purong pagsisisi
na wala ng silbi sa harap ng katarungan. Leandro, pirmahan mo na iyan. Ang mahinang tinig ni Doña Corazon mula sa kabilang selda. Ang matanda ay tila isang lantang gulay. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng dati niyang bangis. Wala na tayong laban. Tinalo tayo ng sarili nating bitag. Bumalik ang eksena sa loob ng eroplano. Kinuha ni Tessa ang kanyang passport at dahan-dahang hinaplos ang kanyang daliri kung saan dati ay nakasuot ang kanyang singsing sa kasal. Isang golden moment ang naganap nang mapansin niyang ang puting marka ng singsing sa kanyang balat ay dahan-dahang nang naglalaho. Tila ba ang panahon mismo ay nakikipagtulungan upang burahin ang bawat bakas ng pamilya Villarreal. Panahon na. Bulong ni Tessa sa kanyang sarili. Kinuha niya ang maliit na sobre na naglalaman ng kanyang huling ugnayan sa Pilipinas. Ang mga litrato ng kanyang kasal at ang mga sulat ni Leandro. Dahan-dahan niyang kinuha ang bawat isa at pinunit ang mga ito ng pino. Tila ba naglulunsad ng isang ritual ng paglaya. Sa bawat punit ng papel, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang balikat, ang pagluluwag ng kanyang dibdib nang marinig ang anunsyo ng piloto na malapit na silang lumapag sa Sydney. Tumingin si Tessa sa bintana. Ang sikat ng araw ay nagsisimula ng gumuhit sa abot tanaw, nagpapakita ng isang kulay kahel na langit na puno ng pangako. This is it, ang sabi ni Tessa nang madama ang dahan-dahang pagbaba ng eroplano. Ang pagtama ng mga gulong sa semento ng airport sa Australia ay tila isang huling tuldok sa isang masakit na kabanata. Pagkababa ni Tessa, ang malamig na hangin ng Australia ay humalik sa kanyang pisngi. Isang yakap ng kalikasang nagsasabing ligtas na siya. Naglakad siya palabas ng gate. Bitbit ang kanyang maleta. Hindi na niya nilingon si Marco, bagaman alam niyang naroon ito sa kanyang likuran. Huminto si Tessa sa gitna ng mataong terminal at huminga ng malalim. Ang amoy ng kalayaan ay mas matamis pa sa kahit anong pabango sa mansyon ng mga Villarreal. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa exit, isang pamilyar na mukha ang nakatayo sa labas. May hawak na karatula na may nakasulat na Tessa Salcedo. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumangon. Ang babaeng may hawak ng karatula ay walang iba kundi si Rosalinda. Ngunit paano? Bakit narito ang opisyal na tumulong sa kanya sa Manila? Isang mahiwagang sulyap ang ipinadala ni Rosalinda kay Tessa. At doon ay natanto ni Tessa na ang kanyang paglaya ay hindi lamang isang personal na laban, kundi bahagi ng isang mas malaking plano na ngayon pa lamang magsisimulang magbukas. Welcome to your new life, Tessa. Ang bungad ni Rosalinda. Pero bago tayo magsimula, may isang tao kang kailangang makilala. Ang taong naging anino mo sa likod ng lahat ng ito. Ang cliffhanger ay naiwan sa imahe ni Tessa na dahan-dahang sumasakay sa isang itim na sasakyan habang ang pinto ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng sumasara. At ang pinto ng isang bagong misteryo ay dahan-dahan ng bumubukas. Ang kalayaan ay hindi lamang ang pisikal na pag-alis sa isang lugar na nagpahirap sa iyo. Ang tunay na paglaya ay ang sandaling ang iyong puso ay hindi na bumibilis sa kaba kapag naaalala mo ang mga taong minsang sumira sa iyong dangal. Ang sikat ng araw sa Sydney ay tila may ibang uri ng kislap. Mas malamig ang hangin, ngunit mas mainit ang pakiramdam sa balat. Habang nakaupo si Tessa sa likuran ng itim na sasakyan na minamaneho ni Rosalinda, pinanood niya ang mga gusali at lunti ang parke na dahan-dahang nagdadaan sa kanyang bintana. Ang bawat paghugot niya ng hininga
ay tila pagtikim sa isang kalayaang matagal nang ipinagkait ng mga pader ng mansyon ng mga Villarreal. Rosalinda, I didn't expect you to be here. How did you manage to get through everything in Manila so fast? Ang nanginginig na tanong ni Tessa habang nakatingin sa refleksyon ng opisyal sa salamin. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rosalinda. Hindi ako ang dapat mong pasalamatan, Tessa. I was just an instrument. May mga taong matagal nang nagmamasid sa pamilya Villarreal. Naghihintay lang ng tamang tao na may sapat na giting para basagin ang kanilang kapangyarihan. At ikaw ang taong iyon. Natahimik si Tessa. Sa loob ng maraming taon, inakala niya na siya ay nag-iisa sa kanyang laban. Akala niya ay kailangan niyang lunukin ang lahat ng pait dahil wala siyang kakampi. Isang golden moment, ang dahan-dahang nabuo nang mapansin niya ang kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang mga kamay na dati ay puro kalyo sa gawaing bahay. Ang mga kamay na nanginginig sa takot, ngayon ay kalmado at payapa. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang halaga hindi bilang isang kondog, kundi bilang isang babaeng matatag. Sino siya? Ang taong sinasabi mo? Tanong ni Tessa. Ang boy-roy sa kanyang tinig ay nauwi sa kuryosidad. Si Attorney Valderrama. Sagot ni Rosalinda. Ang dating legal counsel ng iyong ama bago ito pumanaw. Matagal na niyang alam ang ginagawa ng mga Villarreal sa ari-arian na iniwan sa iyo. Ngunit kailangan niyang maghintay na ikaw mismo ang gumawa ng unang hakbang upang maging legal ang lahat ng aming kilos. Naramdaman ni Tessa ang biglang pag-init ng kanyang mga mata. Ang kanyang ama. Kahit wala na ito, tila may iniwan itong mga anghel na nagbabantay sa kanya sa dilim. Ang bawat pagmamaliit ni Doña Corazon sa kanyang pagkatao ay tila naging abo sa harap ng katotohanang ito. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang payak, ngunit napakagandang bahay na malapit sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon sa di kalayuan ay tila isang oyaye na nagpapatulog sa kanyang mga alaala ng pighati. Pagbaba ni Tessa, sinalubong siya ni Marco na kanina pa pala nakasunod. Tessa, this is it. Your new home. Ang mahinang sabi ni Marco. May distansya pa rin sa pagitan nila, isang tanda ng respeto sa proseso ng paghilom ni Tessa. Marco, thank you for everything. Pero kailangan kong malaman, what happened to them? To Leandro? To Doña Corazon? Huminga ng malalim si Marco at inabot ang kanyang tablet upang ipakita ang mga huling balita mula sa Pilipinas. Ang mukha ni Doña Corazon ay nasa headline, hindi na bilang isang pilantropo, kundi bilang isang kriminal na nahaharap sa patong-patong na kaso ng fraud at perjury. Si Leandro naman ay balitang tinalikuran na ng lahat ng kanyang mga kaibigan at kasalukuyang nagdurusa sa loob ng rehas. Ang lahat ng kanilang ari-arian ay kinumpiska na ng gobyerno at ng mga bangko. They are lost, Tessa. Wala na silang kahit ano. Even the name Villarreal is now synonymous with disgrace. Ang paliwanag ni Marco. Tinitigan ni Tessa ang mga larawan. Walang halong saya ang naramdaman niya. Tanging isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ay tuluyan na ngang nabayaran ng sarili nilang mga kasalanan. Dahan-dahang pumasok si Tessa sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa kahoy ay tila isang pagtatanim ng bagong pangarap. Kinuha niya ang kanyang lumang passport at inilapag ito sa lamesa. Tapos na ang pagtakas.
tapos na ang pagtatago. Rosalinda, kailan ko makakausap si Attorney Valderrama? Tanong ni Tessa habang nakatingin sa dagat mula sa bintana. Nasa loob siya, Tessa. Kanina ka pa niya hinihintay. Sagot ni Rosalinda habang itinuturo ang pintuan patungo sa veranda. Nang buksan ni Tessa ang pinto, nakita niya ang isang matandang lalaki na may mapayapang mukha. Ngunit hindi ang abogado ang nakakuha ng kanyang atensyon, kundi ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng lamesa. Isang kahon na naglalaman ng isang lihim na maaring bumago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang sariling pamilya. Maligayang pagdating, Tessa. Ang bungad ng abogado. Bago tayo mag-usap tungkol sa iyong hinaharap, kailangan mo munang malaman ang katotohanan tungkol sa iyong ina at kung bakit ka talaga pinakasalan ni Leandro. Ang cliffhanger ay naiwan sa imahe ni Tessa na dahan-dahang binubuksan ang kahon, habang ang hangin ng Australia ay humahaplos sa kanyang mukha, nagdadala ng isang bagong misteryong wawasak sa huling anino ng mga Villarreal. Ang paghilom ay hindi isang kaganapan na nangyayari sa loob ng isang gabi. Ito ay isang dahan-dahang proseso ng pagpili sa sarili hanggang sa ang mga sugat ng kahapon ay hindi na nagnanaknak, kundi nagsisilbi na lamang na mga pilat ng iyong tagumpay. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang lumapag ang eroplano ni Tessa sa Sydney. Sa loob ng maliit na hardin ng kanyang bahay sa tabing dagat, dahan-dahang dinidiligan ni Tessa ang mga bulaklak ng lavender. Ang simoy ng hangin ay amoy alat ng dagat at bango ng kalikasan. Wala na ang amoy ng lason sa mansyon ng mga Villarreal. Ang kanyang mga mata na dati ay laging nakayuko sa takot, ngayon ay malayang nakatitig sa abot-tanaw. Sa loob ng nakaraang taon, nalaman ni Tessa ang buong katotohanan mula sa kahon na iniwan ng kanyang ama. Ang kasal nila ni Leandro ay hindi isang aksidente. Ito ay isang planadong hakbang ni Doña Corazon upang makuha ang lihim na trust fund na iniwan ng ina ni Tessa. Ngunit nabigo sila. Ang katapatan ni Attorney Valderrama at ang talino ng kanyang ama ang nagprotekta sa kanya hanggang sa dulo. Ngayon, ang yaman na pilit na kinamkam ng mga Villarreal ay nasa kamay na ng tunay na nagmamay-ari. Ngunit hindi ito ginamit ni Tessa para sa luho. Itinatag niya ang Salcedo Foundation, isang kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at panloloko sa pamilya. Ang kanyang pait ay ginawa niyang pag-asa para sa iba. Nahanap ba ni Tessa ang kapatawaran? Opo. Ngunit hindi ang kapatawaran na hinihingi ng mga Villarreal mula sa likod ng mga rehas ng kulungan. Pinatawad ni Tessa ang kanyang sarili. Pinatawad niya ang kanyang batang bersyon na naniwala sa mga maling pangako. Sa bawat gabi na mahimbing siyang nakakatulog, naramdaman niya ang pagpapalaya sa kanyang sariling kaluluwa. Ang galit ay wala na. Napalitan na ito ng isang malalim na pag-unawa na ang bawat tao ay nag-ani ng kanilang itinanim. Nahanap ba niya ang kapayapaan? Ang kapayapaan ni Tessa ay hindi lamang ang kawalan ng gulo, kundi ang presensya ng katahimikan sa loob ng kanyang dibdib. Matatagpuan ito sa tuwing nagbabasa siya ng libro sa veranda, sa bawat tawa nila ni Rosalinda tuwing linggo, at sa dahan-dahang pagbuo ng isang bagong pagkakaibigan kay Marco. Isang pagkakaibigang hindi na minamadali, kundi hinahayaang umusbong ng kusa gaya ng mga halaman sa kanyang hardin. Anong aral ang naiwan para sa atin? Ang buhay ni Tessa ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa apelidong kanyang dala,
o sa yaman ng pamilyang kanyang kinabibilangan. Ang katarungan ay maaring magtagal, ngunit hinding-hindi ito natutulog. Ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang iyong mga kaaway, kundi ang makita ang iyong sarili na malaya, buo at masaya sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa. Isang hapon, habang pinapanood ni Tessa ang papalubog na araw, kinuha niya ang kanyang lumang passport, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya ng Terminal Isa ng NAIA. Dahan-dahan niya itong inilagay sa isang drawer at sinusi. Isang golden moment. Ang dumaan nang maramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang mukha. Tapos na, bulong ni Tessa sa hangin. Malaya na ako. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi upang umiyak, kundi upang malasap ang bawat segundo ng kanyang bagong buhay. Sa labas, ang tunog ng mga alon ay patuloy na humahaplos sa pampang. Tila isang walang katapusang awit ng pag-asa. Ang kwento ni Tessa Salcedo ay hindi nagtapos sa isang maleta. Tuwas, nagsimula sa isang maleta at nagtapos sa isang malawak na kalangitan na wala ng hangganan.